Kapatid, sasabihin ko sa iyo, hindi pera makakapagpaligaya sa iyo. Ang Panginoon lang. Kaya kung meron kang ibang hinahanap maliban sa Panginoon, ako, nami-miss mo yung tunay na pagpapala. Kasi yung nasa Panginoon tayo, sa Kanya tayo, malapit, sa Kanya tayo nakakapit, wala ka ng ibang kakailanganin pa. Totoo ba yan, Pastor? Subukan mo. Subukan mo. Huwag kang magkulang sa Panginoon. Huwag kang lumayo sa Panginoon. Sa Kanya ka lang kumapit. Magugulat ka. Hindi ka na maghahanap ng iba pa. Bakit? Kasi siya lang. Sapat na. Palagi sinasabi ni Pastor yan. Oh, subukan mo. Sabi nga sa Kapampangan, subukan pa mo para mabalo. Oo. Steadfastness is the third. Steadfastness. Kanina, nire-review ko yung text. Sabi ko, i-review natin yung 3 points, ha? The cure to double-mindedness. So, alam nila yung first. Brokenness. Yes, very good. Second, single-mindedness. Very good. Third, naku, tagal na nag-isip. Nabanggit ko na yun. Nabanggit ko na last time to. Tama. Steadfastness. First Peter chapter 5. Mami, ako babalikan ina yung James 4, ha? First Peter chapter 5. Tingnan nyo, galing tayo sa James, di ba? Medyo sariwa pa sa isip natin yung laman ng James. Tingnan nyo, First Peter chapter 5. Kadugtong lang ito. Ididikit ko siya para makita natin na connected talaga ang scriptures. First Peter chapter 5, look at verse 6. Habang binabasa natin to, parang binabasa mo pa rin yung James. Kasi he giveth more grace, di ba? God resisted the proud, but giveth grace to the humble. Ito, sabi ni James, ni Peter, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Sounds familiar? Humble yourselves before God. Resist the devil and he will flee from you. Humble yourself. Yun yung sinasabi rito. Humble yourselves under the mighty hand of God that He may exalt you. Yung salitang lift. Binago ni Peter, ginamit niya yung word na exalt. Ano ang ibig sabihin nun? Hindi ka mananatili sa kalagayan mo. Dadaling ka ng Panginoon sa dapat mong kalagyan. Hindi lugmok, kundi nakaangat. Bakit? Kasi kung ikaw ay bumagsak, kung ikaw ay magsisisi at lalapit sa Diyos, ikaw ay kanyang iaangat. That's the word. Hanggang ngayon ba, lugmo ka pa? Baka may kulang. Look at verse 7. Marami kang dala-dala. Tama. Ang dami mong kabigatan. Si Kristo lang, dapat na. Ayan o, casting all your care upon Him, for He cared for you. Ba't ka naman problema? Merong mas nag-aalala para sa'yo. Ba't hindi natin nararanasan yung kaginawahan? Kasi hindi tayo lumalapit sa Kanya. Sinasarili mo yung binibitbit mo. No? Yun, casting all your care upon Him, for He cared for you. Look at verse 8. Naalala niyo, resist the devil? Ito. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Verse 9. Whom resist, underline the word, is steadfast in the faith.
So what's the cure to double-mindedness? Is steadfastness. Are you following me? Be sober, be vigilant, bantayan nyo. May kaaway tayo, number 1. Kaaway yan, hindi kakampiyan. Sa ibang nagsasabing Kristiyano sila, mas kaibigan pa nila Diablo kaysa sa Panginoon. Tama ba? Bakit? Kasi yung mga gawa niya, gawa ng Diablo. Yung mga gusto niya, yung gusto ng Diablo. Tapos sabihin niya, anak siya ng Diyos. Ang linaw. Be sober, be vigilant. Alam niyo kung ano yung word na sober? Maging matatag. Maging clear-minded. Huwag maging tulala. Yung ibig sabihin. Kasi sober, the word na ginamit, ito yung root word ng sobriety. Yung hindi lasing. Ang opposite ng sober is drunk. Lutang. Be sober, be vigilant, maging mapagbantay. Ito Kadalasan, hindi tayo vigilant, kaya madali tayong mabitag. Madali tayong masilo. Madali tayong malaglag. Hindi tayo mapagbantay. Bakit? Kasi ang kaaway, take note, ang Diablo kaaway, hindi kaibigan. Kasi pag naging kaibigan mo, Diablo, meron ka nang naging kaaway. Sino? Ang Diyos. Kasi hindi mo pa pwedeng maging kaibigan pareho. Tama? Kaya ang tanong ngayong umaga, sino kaibigan mo? Anong paso malalaman yun? Ano ba ginagawa mo? Because he that doeth not righteousness is not of God. He is a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. Verse 9, whom resist is steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. Look at verse 10. Verse 10. Yan. But the God of all grace, who hath called us unto eternal glory by Christ Jesus, after that you have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. What's the cure to double-mindedness? Steadfastness. Kasi if you're steadfast, ano sabi rito? You are perfect, you are established, you are strengthened, you are settled. Kaya iko-connecta ko to doon sa message natin sa anniversary. Enduring to the end. Anong condition natin in the end? You are perfect, you are established, you are strengthened, you are settled. Sino mag-endure to the end? Ayan. Yan yung topic natin sa anniversary. Kasi makakaasa ka, hindi lahat mag-endure. Bakit? Kasi ngayon pa lang, evident na. Tama ba? Hello? Ngayon pa lang, alam mo na. Kaya nga ngayon pa lang, pinapaalalahanan tayo. Bakit? Kasi He giveth more grace. Kasi kung talagang anak ka ng Diyos, napalayo ka sa Diyos, hahatakin ka niya pabalik. My sheep hear my voice, I know them, and they will follow. Steadfastness. May mga
iko-connecta ako rito sa principle na ito. By the way, I'm still introducing, ha? May iko-connecta akong mga talata na magugulat ka. Yung pala ibig sabihin nun. Example, Matthew chapter 7, verse 21. Introduction pa lang ito kasi gusto ko makita natin yung diwa ng steadfastness. Ano ba ibig sabihin ng steadfast? Pag steadfast ka, hindi ka madaling matangay. Matatag ka. Matibay. Hindi ka lulugo-lugo. Hindi ka lito. Lito, yung hindi mo alam kung ano. Ang dami nilang ano eh. Nalilito ka sa mga teaching. Alam mo, kung alam mo katotohanan, hindi ka dapat malito kasi yung katotohanan lang sapat na. Wala ka nang ibang i-entertain pa. Pag hindi tugma dun sa alam mong katotohanan, yung narinig mo, hindi mo tatanggapin kahit ano. Hindi ka parang karinderya na bukas sa lahat ng gusto kumain. Kasi you shall know the truth and the truth shall set you free. So, Matthew chapter 7, tignan niyo to. Anong isang kalaban ng Kristiyano? Diablo. Tama, di ba? Ano pa? Kalaban. Yung nakakapagtangay sa atin sa kamunduhan. Ano pa? Sarili natin. Flesh. At pag pinag-usapan na yung sarili natin, kadalasan ang kalaban natin, problema at kabigatan. Tama? Doon pa lang, masusubok na yung pananampalataya mo. Sige nga, naalala niyo si Job? Niniwala sa Diyos siya kasi nga, iniingatan mo. Subukan mo, tanggalin mo yung kamay mo dyan. Tignan mo kung di ka isumpa niyan. Ano sabi ng Diyos? Sige, gawin mo. So lahat ng pagsubok naranasan ni Job. Tama, hindi na natin babalikan yun kasi alam na natin yung kwento. Pero tanong, bumigay ba si Job? Hindi. Bakit? Kasi malapit siya at nakakapit sa Diyos. Tama? Matthew chapter 7. I'll give you an example of what steadfastness really means. Ito, matagal na natin ito nababasa and yet hindi natin nakikita yung kanyang kahulugan. In the light, dito sa topic natin, cure to double-mindedness, steadfastness. Look at verse 24. Look at verse 24. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon that house. And it fell not, for it was founded upon a rock. Okay. I'll make my statement now. What do we see here? Ito kadalasan, pinag-uusapan natin dito, hearing and doing. Tama? Pero tingnan nyo, this speaks about steadfastness. Sino yung taong matatag? Dapat bigyan natin emphasis yun. Kasi kadalasan, ina-expect ng marami, pag naging Kristiyano ka, everything will be well. Totoo ba yun? Wala nang problema. Tatanggalin ng Lord ang lahat ng mga suliranin. Totoo ba yun? Hindi. According to this verse, hindi totoo yun. Katulad ng iba, kung ano yung mararanasan nila, mararanasan din ng isang tunay na Kristiyano. Tama? Ano meron itong taong ito? Steadfast. Bakit siya naging steadfast? Kasi single-minded siya.
And I do believe he is broken. Dahil wala siyang ibang malapitan kundi ang Diyos na. Tama? Now, pansinin nyo. What made him steadfast? What made him steadfast? Tignan nyo. Because of what he has heard. And because of what he obeyed. Ulitin ko. What made him steadfast? Ito yung tao na nakinig at sumunod. Ba't ba tayo nagsisimba? Iyon ang mahalagang tanong. Why are we here? Ang pagsimba ay hindi lang pag-upo. Hindi lang pagdalo. Pagpunta sa simbahan. Pag-awit ng mga awitin. Pakikipagkamayan. Why are we here? We are here to listen to God's truth. Hello? What is involved in hearing the Word of God? What is involved? Attention? Appreciation? Application. Why? Kasi hindi sapat na tayo nakikinig lang. Napakalaga na yung napapakinggan natin. Of course, kailangan nauunawaan natin, iniintindi natin. At yung isang pinakamalaga ay sinusunod natin. And take note of the realities of life. Ano yung realities? The rain descended, the floods came, the winds blew, and beat upon that house. And it fell not. Underline the word, and it fell not. Ilagay nyo sa gilid ng verse, is steadfast yung faith na yun. Alam niyo bakit may mga tao na andaling matangay, madaling mabuhay, madaling mabuwal? At meron pang ang term na narinig ko, nagiba yung pananampalataya. Pwede ba yun? Siguro kung hindi tunay yung pananampalataya, talagang madaling magiba. Andi dito rin naman eh. Inuna lang dito kung sino yung steadfast. Yung steadfast, nakikinig, take note, nagsimba ka na rin lang, makinig ka na. Bakit? Kasi pwede, habang nagsisimba ka, matutulog ka. So katabi mo, pinipikpik ka, matulog ka maigi, huwag kang gigising. Or, nandiyan ka, kwentuhan kayo ng kwentuhan ng katabi mo. Nangyayari ba yon? Oo. May history tayo sa simbahang ito na hihinto ako ng ilang minuto para hintayin kong huminto yung nagkwekwentuhan. At hindi ko ginambala kasi nakakahiya. May nagkwekwentuhan. Nakatingin na ako, hindi pa rin humihinto. Siguro naman, pastor, huwag ka maging judgmental. Baka naman pinag-uusapan nila yung topic mo. Hindi, nagtatawanan sila eh. Yung topic ko, seryoso eh. Speaking of being single-minded, nandiyan ka na rin, nakikinig ka, and yet yung isip mo nasa iba. Tama? Kaya ina-emphasize ko dito sa Matthew 7, heareth. Nandiyan ka na rin lang, makinig ka ng maigi, intindihin mo ng maigi kung ano yung napapakinggan mo. Bakit? Kasi hindi natatapos sa pakikinig yung ipinunta rito. Kasi paglabas mo, meron kang sisimulang gawin. Pagsunod dun sa napakinggan mo. At makakaasa ka, kapatid, yun yung daan para maging matatag ang buhay mo. Yun. Meron ba akong na-miss? Look at verse 26. Bakit may mga taong mabuhay? And everyone that heareth these sayings of mine and doeth them not. Kaya hindi lahat na nagsisimba, sumasamba. Hindi lahat na nandiyan.
Meron ako nabasa sa Facebook, yung ghosting. Nandiyan ka pero wala. Heareth these sayings of mine and doeth them not, shall be likened unto sino yung foolish? Yun yung binanggit ko kanina. The fool has said in his heart, no God. Don't mess with me. Not me. Not me. Utusan mo ako. Huwag, meron ako sariling agenda ko. Huwag mo kong pakialaman. Yun yung foolish. Bakit siya fool? Kasi kung meron pinapagawa ang Panginoon sa isang anak niya, pinapagawa niyo yun sa ikabubuti nino nung anak niya. Tama? Hindi niya susundin para mapabuti ang Diyos. Hindi! Kasi mabuti na ang Diyos eh. God is good all the time. And all the time, God is good. Hindi na natin kailangan pabutiin pa Diyos. Kaya yung pag sinunod natin siya, hindi siya mapapabuti. Sino? So he is wise. Kasi it takes wisdom para sundin natin ang kalooban ng Diyos. That's being wise. So it is being fool. Being foolish. Napakinggan mo na rin lang. Tignan nyo, single-mindedness. Kung anong napakinggan mo, wala ka nang ibang gagawin kundi yun lang. Tama? What is double-mindedness? Ine-entertain mo. Teka muna, titignan ko kung applicable sa akin. Titignan ko kung ikaliligaya ko. Titignan ko kung mag-fit sa akin. Kasi kung hindi ko gagawin. Oh, that's double-mindedness. Eh, si Kristo mismo is the best example of single-mindedness. Anong sabi niya? Not my will, but thine be done. Oh, si Kristo na mismo yun. Not my will, but thine. Why? Kasi may single agenda si Christ. To do the will of His Father habang nandito siya sa lupa. Amen? So the rain descended and floods came and the winds blew and beat upon that house. The same. Kasi sino yung sabi na exempted ang Kristiyano sa mga problema? The same. Kung ano yung nangyari sa iba, yun yung nangyayari sa atin. Anong pagkakaiba? Matatag yung Kristiyano. Yung hindi Kristiyano, ang sabi rito, the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat upon that house. And it fell. Ito masakit. And great was the fall of it. Alam niyo, i-connecta ko to, yung he fell. I-connecta ko to sa verse 21. Kasi yung nagsasabing Kristiyano sila, nakikinig naman kami sa iyo, Lord eh. In fact, hindi nga lang kami nakikinig, ipinapangaral din namin kung ano yung mga napakinggan namin. Naglingkod nga kami sa iyo eh, verse 21. Ano sabi? Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of God. But he that doeth the will of my Father, which is in heaven. Verse 22, many will say unto me on that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils? And in thy name done many wonderful works? Ito yung great is the fall of it. Ano sabi sa verse 23? And then will I profess unto them, I never knew you. Kung ano man yung in-establish nila sa buhay, gumuho ng ganun-ganun na lang. And great was the fall of it. Inaasahan nilang papasok sila sa langit only to be told, I never knew you. He giveth more grace. Huwag natin hintayin yung araw na yun na doon pa lang natin malaman kasi ngayon pa lang binibigyan na tayo ng pagkakataon magsisi sa ating kasalanan. Every time nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos, alam niyo ba kung ba tayo tinatamaan? Pagka nararamdaman mong tinatamaan ka sa mensahe, isa lang ibig sabihin nun, may gustong itama ang Lord sa buhay natin.
The question is, handa ba tayong magpatama? O ang palagi reaction natin, ako na lang ako, pinatatamaan ni pastor eh. Dapat maitanong natin, bakit ka tinatamaan? Di ba? Napakalagang tanong yun. Bakit nga ba ako nasasaktan every time na may ipinapangaral? Kasi the mere fact na nasasaktan ka, ang tawag ko doon, conviction. Baka naman meron dapat itama. Pag-isipan naman natin. Imbis na tanggihan natin, nakikinig ka na rin lang, pakinggan mo na ng maigi. Ano ba yung dapat itama? Alam niyo katapat doon? Sa conviction? Anong katapat doon? Repentance. Let us humble ourselves before God. So, Matthew 7:21 to 29. O eto. Bakit tayo nasasaktan? Tingnan niyo, verse 28. Ha? Of course, I'm not Christ. Pero kung ang kanyang salita ang ipinapangaral, mga kapatid, ang authority ng pangangaral ay hindi yung nangaral. Ang authority ng pangangaral ay ang salita ng Diyos. Kaya kung meron tayong narinig na nagtutuwid sa atin, hindi yun yung salita ni Pastor Bob. Ano yun? Look at verse 28, Matthew 7. And it came to pass, when Jesus had ended these sayings, the people were astonished at his doctrine. Kaya napakalaga sa mga nangangaral ng salita ng Diyos, let us not apologize for the truth. Pasensya na kayo kung masasaktan kayo. Hindi tayo mag-apologize. Bakit? Kasi yung ipinangaral natin, hindi sa atin galing. Sa salita ng Diyos. Look at verse 29. For he taught them as one having authority and not as the scribes. So what is the authority? It is the word of God. So, what is the cure to double-mindedness? Steadfastness. Ano sa Tagalog ang pagiging steadfast? Matatag? Matibay? Ano pa? Ang ganda ng word. Pananatili. Hindi palipat-lipat. Hindi palayo-layo. Hindi pa wala-wala. Hindi pa tulog-tulog. Ano ba? What does it mean to be steadfast? Yun yung ipaglilingkod ko sa next. Ipapaliwanag ko yung pagiging steadfast dun sa letters ng pagiging steadfast. S, T, E, A, D, F, A, S, T. Isa lang ang maipapangako ko, hindi ko kakayanin ng one Sunday yan. Steadfast. Sa Bible, paano magiging steadfast? Ang Kristiyano, hindi kailangan maging pabuhay-buhay. Hindi ka kailangang malamya. Pwede kang maging matatag at matibay sa iyong pananampalataya. Ang sabi ni Peter, steadfast in the faith. Again, tignan nyo. So it carries the idea of being resolutely or dutifully firm. Yun yung ibig sabihin ng steadfast. Tatapusin ko yung introduction ko by defining what does it mean to be steadfast. Resolutely or dutifully firm and unwavering.
Ulitin ko. Resolutely or dutifully firm and unwavering. Hindi ka natatangay. Hindi ka bumabagsak. Nananatili kang matatag. Nananatili kang nakatindig. Bakit? Kasi papasok, dito na tayo sa panahon na in the last days, many shall depart from the faith. We are already in the days of apostasy. Have you heard sa Facebook na may mga Christian churches na naniniwala na sa LGBT? In fact, may Christian church sa States na nagkakasal ng 2 lalaki, 2 babae. Hindi ako magtataka kung balang araw, tao, papakasal sa hayop. Perilous times na, mga kapatid. We are already in the perilous times. Kaya napakahalaga nung anniversary message natin, enduring to the end. Saan tayo dapat mag-endure? Mag-endure tayo sa sound doctrine. You know why? Kasi isang palatandaan na we are in the last days. Many will not endure sound teaching. Kaya yung iba ay makapakinig ng katotohanan kasi nasasaktan, lilipat. Hopefully, hindi na sila tamaan kung ano yung pangangaral. Pero bakit tayo may pangangaral na dapat tayong tamaan? Kasi He giveth more grace. Kaya hindi gracious doon kasi nananakit sa preaching. Kung nasaktan ka sa preaching, hindi sa ikasasama mo yun. Sa ikabubuti mo yun. Tama? Hello? Huwag naman sabihin na lahat na lang ng pangangaral, pananakit, kasi sadista yung pastor dito. Hindi naman ganun. Hindi naman ganun. Let's look at it from the point of view ng Biblia. He giveth more grace. And all we have to do is to humble down, submit ourselves to God. And He will lift to us. So, steadfast. So, next time, steadfast. The question is, are we steadfast? Baka ngayon pala magkakaroon tayong idea. Mukhang hindi Masasagot natin yan as we discuss it. Amen? O, pakisabi mo sa katabi mo, si Kristo lang sapat na. Wala nang iba. Huwag ka nang maghanap ng iba pa. Siya lang.